ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Rev. Pakibati nga po ninyo ang inyong katabi ng Merry Christmas. Merry Christmas. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Kaya naman mga kapatid, kung kayo nagtago na ng mga Christmas decors ninyo, ibalik pa ninyo. Dahil ngayon pa lang nagsisimula ang Pasko. Dahil mga kapatid, sa ating pananampalataya, kapag may important celebration tulad ng Pasko ng Pagsilang at Pasko ng Pagkabuhay, we prolong the celebration, meaning ine-extend natin yung celebration. Kaya ang tawag po natin sa 8 araw na ito ng Pasko ay tinatawag natin Christmas Octave. Sabihin nga po ninyo, Christmas Octave. At yung 8 araw po na ito mula December 25 hanggang January 1, ang spirit po nito ay spirit pa rin ng pagdiriwang natin ng Pasko. Kaya hindi pa natatapos ang Pasko. At sa ating liturhiya, kailan ba natatapos ang Christmas season? Sa kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. Kaya naman, pwede pa kayong magbigay ng aginaldo. Ayan, hindi pa kayo ligtas dahil Pasko pa rin po hanggang ngayon. At mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Marahil ang ideal natin sa isang pamilya ay isang pamilyang perpekto. Amen? Isang pamilyang hindi nag-aaway, isang pamilyang walang pagsubok, isang pamilyang parang soft sailing lang. Pero mga kapatid, sa ating gospel na narinig ngayon, kabaliktaran ito sa mga idea natin. Dahil kahit ang banal na mag-anak ay dumaan sa matinding pagsubok. Just imagine, kapapanganak pa lamang ng mahal na Birheng Maria, sanggol pa lamang ang ating Panginoong Hesukristo, mayroon ng mga taong nais magpapatay sa Kanya. At ito yung pinakamabigat na naranasan ng pamilyang ito. Hindi na nga sila nagkaroon ng magandang tirahan para isilang ang kanilang anak, nireject na nga sila sa mga bahay panuluyan, at ngayon, papatayin pa ang kanilang anak. Kaya grabe na lamang ang hirap ng mag-asawa para sa ating Panginoong Hesukristo. Nasasamid pa ako. Para sa ating Panginoong Hesukristo. Ganyan pinakita ng mag-asawa ang kanilang pag-ibig sa kanilang anak. At masasabi natin na ang pamilya na, ang banal na mag-anak na ito ay hindi banal dahil walang pagsubok. Hindi sila banal dahil hindi sila makasalanan, although si Mama Mary at si Jesus ay walang kasalanan, pero sila'y banal dahil sila'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang kanilang pagiging masunurin ang naging dahilan kung bakit naging banal ang mag-anak na ito. At totoo naman, dahil sa mga pagbasa nating narinig, ano ba ang lagi nilang tugon sa paanyaya ng Panginoon? Laging oo, laging opo. Nang si Jose ay managinip at sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot na pakasalan si Maria." Ano ang kanyang ginawa? Pinakasalan niya nga si Maria at inalagaan niya si Jesus. Nang nagpunta ang anghel kay Maria para sabihin na siya'y maglilihi ng isang batang lalaki, ano ang sinabi ni Maria? "Ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi." At nang si Hesukristo ay maging tao, kahit wala sa Biblia ito, sa kanyang pagiging tao, ano ang sagot ni Jesus? "Opo, aking Ama, pipiliin kong maging tao upang iligtas ang iyong mga anak na minsang napalayo sa iyo." Kaya naman ang pagiging banal ng isang mag-anak ay hindi patungkol sa pagkawala ng problema o hindi dumadaan sa pagsubok. Ang pagiging banal ng mag-anak ay pagsunod sa papel nila sa kanilang buhay. Pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa kanilang pamilya. At ito yung sinasabi sa ating unang pagbasa, na yung mga magulang, kailangan yung alagaan ang inyong mga anak. At ang mga anak, kinakailangan nyo namang igalang ang inyong mga magulang. At mga kapatid,
kung talagang tayo susunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo ipipilit ang gusto mo para sa iyong pamilya. Kaya sa mga magulang na naririto, bilang mga magulang, kayo'y nanay at tatay nila at never kayong magiging anak nila. Kaya naman, huwag ninyong ipagpilitan ang mga pangarap ninyo para sa inyong mga anak. Hindi sila ang magtutuloy ng mga pangarap ninyo sa buhay na hindi ninyo natupad. Dahil ang mga anak ninyo, opo, kailangan ninyong gabayan. Opo, kailangan ninyong suportahan, pero hindi nyo dapat kontrolin. Dahil ganyan ang pinakita ng mag-anak, ng banal na mag-anak. Wala sa Biblia na sinabi dito, kinontrol nila ang ating Panginoong Jesucristo. Bagkus sinayaan nga nila eh. Kaya naman sa mga magulang na naririto, huwag ninyo masyadong higpitan ang inyong mga anak. Huwag kayong magtataka kung bakit minsan nagre-rebelde sila sa inyo. Baka kasi mamaya, hindi nyo na pinapakinggan ang tinig ng inyong mga anak dahil ang iniisip lang ninyo ay ang inyong sarili. Iniisip lang ninyo ang inyong pangarap para sa inyong anak. May pangarap din sila para sa kanilang buhay. Kaya huwag ninyo silang pipigilan doon. Baka iniisip ng mga anak ninyo, gusto nilang magpari. Sasabihin ninyo, wag na anak, kay pogi-pogi mo. Paano na lang ako? Hindi ako pinigilan ng aking mga magulang. Oh. Kaya naman mga magulang na naririto, wag ninyong kokontrolin ang inyong anak. Opo, ang obligasyon ninyo, alagaan, ingatan, suportahan. Pero hindi kayo ang magpapakilos sa kanilang buhay. At sa mga anak naman na naririto, akala nyo may kawala kayo? Kung obligasyon lamang ang naguudyok sa inyo para tumulong sa pamilya ninyo, wag na kayong tumulong. Dahil kung obligasyon lang yan, balang araw, manunumbat din kayo. Kaya naman sa mga anak na naririto, oo, hindi ninyo obligasyon ang pamilya ninyo. Oo, hindi ninyo obligasyon ang mga magulang ninyo. Pero kailangan nyong mahalin at alagaan ang mga magulang ninyo. Igalang ninyo sila. At kayong mga anak na naririto, never kayong magiging mga magulang nila. Kaya wag naman kayo masyadong mapagmataas sa kanila na porket maganda na ang buhay ninyo, porket kayo na'y nakakatulong sa kanila, kung umasta kayo, parang mas mataas pa kayo sa mga magulang ninyo. Kaya sa mga anak na naririto, paalala sa ating unang pagbasa, huwag ninyong lapastanganin ang inyong mga magulang. Igalang ninyo sila. Ipadama ninyo ang kaninyong pagmamahal sa kanila. Baka si mga anak na naririto, baka mas nauuna pa kayong mag-I love you sa mga boyfriend, girlfriend o ka-talking stage nyo kesa sa mga magulang ninyo. Baka mas madalas pa ang oras ninyo sa kaibigan, sa tropa, sa cellphone, kesa sa pamilya ninyo, kesa sa magulang ninyo. Baka mamaya yung mga magulang ninyo, dumaraan na sa matinding pagsubok, pero kayo matigas pa rin ang ulo ninyo. Kaya naman sa mga anak na naririto, tandaan ninyo ang inyong papel. Hindi ninyo obligasyon ang pamilya ninyo, pero kinakailangan nyong igalang at mahalin ang pamilya, ang magulang ninyo. You will not help because of your obligation. Tutulungan nyo sila dahil minamahal ninyo sila. At kung ang pagmamahal na yan ang mag-uudyok sa inyo para tumulong, kailanman hindi kayo manunumbat sa kanila. Kaya naman mga kapatid, kung nais nating magkaroon ng isang maganda at maayos na pamilya, isa lang ang solusyon. Sundin ninyo ang kalooban ng Diyos para sa inyong pamilya. Pakinggan ninyo kung ano ang tinig ng Diyos para sa inyo. Hindi pagpipilit kung ano ang gusto ninyo, bagkus sahayaan ninyong mangyari at maganap kung ano ang kalooban ng Diyos para sa pamilya ninyo. Mga magulang, inuulit ko, hindi ninyo dapat kontrolin ang mga anak ninyo. Baka mamaya, 30 anyos na yan, ayaw nyo pa rin pag-asawahin. Baka mamaya, maayos na ang buhay niyan, ayaw nyo pa rin pagnobyahin. At sa mga anak na naririto,
You will help not out of obligation, but you will help because of your love for them. Kaya naman, mga kapatid, tularan natin ang banal na mag-anak. Naging banal sila dahil sumunod sila sa kalooban ng Diyos. At kayo, dumaraan man kayo sa pagsubok bilang pamilya, dumaraan man kayo sa mga suliranin bilang pamilya, makakayanan nyo yan kung sama-sama kayong haharapin ito ng may pagtsatsaga, pagsusumikap, pag-uunawa at pagpapatawad sa isa't isa. Hindi ninyo mapipili ang inyong pamilya. Hindi ninyo mapipili ang inyong mga anak. Hindi ninyo mapipili ang inyong mga magulang. Pero ito ang mapipili ninyo. Mapipili ninyong gumawa ng mabuti, mapipili ninyong sumunod sa kalooban ng Diyos, mapipili ninyong mahalin ng lubusan ng inyong pamilya kahit hindi nyo sila pinili. Kaya naman, pahalagahan ninyo ang biyaya ng Diyos sa inyo. Kung naghahanap pa kayo ng mga biyaya, lalo tigit sa darating na bagong taon, ito na yung biyaya na kadalasan hindi mo nakikita, ang pamilya mo. Kaya sana, pahalagahan mo, ingatan mo, mahalin mo ang pamilya mo. Dahil ito ang tanda ng pagmamahal, paglingap, at paggabay sa iyo ng Diyos. Amen.